Si Alejandro Ramirez ay isa sa pinakapanyag na negosyante sa bansa. Sa murang edad na 35, siya na ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng konstruksyon sa Pilipinas. Sa bawat sulok ng lungsod ay mayroong bisali o proyekto na nakatatak ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, marangyang pamumuhay at mga luho, may isang bagay siyang hindi na ibigay ng buo. Oras para sa kanyang pamilya. Bawat araw ay nagsisimula para kay Alejandro bago pa sumikat ang araw. Alas 5 pa lang ng umaga ay nasa opisina na siya, nakasuot ng mamahaling suit at may hawak na kape habang tinatahak ang mga kalsada gamit ang kanyang itim na luxury car. Ang kanyang asawa na si Clarice ay madalas magising na wala na siya sa tabi. At ang kanilang anak na si Leah, isang 7 taong gulang na batang babae, ay lumalaki na hindi madalas nakikita ang ama. "Daddy, hindi ka na naman ba makakasama sa breakfast?" Minsan ay tanong ni Leah habang nakaupo sa hapagkainan, hawak ang paborito niyang stuffed toy. "Sorry anak, may early meeting lang si Daddy. Babawi ako sa weekend, promise," sagot ni Alejandro. Sabay halik sa noo ng anak bago dali-daling lumabas ng bahay. Ngunit madalas, ang kanyang mga pangakong "babawi ako" ay hindi natutupad. Palaging may bago at mas mahalagang meeting, may mga investor na kailangang kausapin at may mga kontrata na kailangang pirmahan. Unti-unti, si Leah ay natutong tanggapin na ang ama ay mas madalas na nasa mga gusali kaysa sa kanilang bahay. Sa mga okasyon tulad ng Pasko o Kaarawan, madalas ay huli dumadating si Alejandro. Nakabukas na ang mga regalo, tapos na ang kantahan, at natapos na ang tawanan bago pa siya makabalik. Kaya't hindi mo iiwasan na magtampo ang kanyang anak. "Clarice, maintindihan mo naman ako, di ba? Ginagawa ko ito para sa inyo." Minsan ay paliwanag ni Alejandro sa kanyang asawa. "Alam ko, Alejandro. Pero habang pinapalaki natin si Leah, hindi pera ang kailangan niya. Kailangan ka niya, ikaw mismo." Sagot ni Clarice na puno ng hinanakit ang tinig. Ngunit para kay Alejandro, mahirap magbago ng routine. Sa bawat minuto ng kanyang oras ay may katumbas na milyon sa negosyo. Ang kanyang mindset ay laging trabaho muna, pamilya mamaya. Dahil dito, unti-unting lumayo ang loob ng kanyang anak sa kanya. Kahit mahal na mahal niya ito sa kanyang puso. Minsan maagang napauwi si Alejandro, nadatnan niyang natutulog si Leah habang hawak-hawak ang isang drawing. Nilapitan niya ito at binuklat ang papel. Doon ay may nakadrawing ng isang masayang pamilya. Isang batang babae kasama ang nanay at tatay. Pero ang tatay ay may hawak na cellphone at nakaalis ang muka. Napaupo siya sa gilid ng kama at pinanood ang kanyang anak. "Ganito nga ba ang tingin niya sa akin? Laging wala." Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang luhang pumatak. Kahit gaano kalaki ang kanyang kumpanya, ramdam ni Alejandro ang lungkot na dulot ng pagkakalayo sa anak. Ngunit hindi niya alam kung paano babawiin ang mga taon na nawala. Ang tanging alam niya ay patuloy siyang nagtatrabaho para may maipamana sa anak at pamilya. Tuwing Linggo ng gabi, may oras sila para sa isang family dinner. Ngunit bihira ring matuloy ito dahil sa biglang tawag mula sa opisina. Minsan, isang linggo, naghanda si Clarice ng espesyal na hapunan. Nandun si Leah na sabik na kumain kasama ang ama. Ngunit natanggap ni Alejandro ang tawag mula sa isang foreign investor. "Hello, Mr. Kim. Yes, I'll be there in 30 minutes. Mabilis niyang sagot sa telepono, sabay tayo mula sa upuan. "Pero Dad, hindi pa tayo nagkakasama?" Reklamo ni Leah habang puni ng lungkot ang mata. "Anak, importante ito. Promise, bukas kakain tayo ng ice cream." "Just the two of us," sagot niya habang nagsusuot ng coat. Ngunit kinabukasan, hindi rin natuloy ang pangako dahil abala na naman siya. Ang puso ng bata ay lalong tumigas at ang kanilang relasyon ay lalong lumayo. Sa opisina, walang nakapapansin sa lungkot na dinadala ni Alejandro. Sa harap ng kanyang mga empleyado, siya ay isang matatag, disiplinado at respetadong boss. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang unti-unti siyang nagiging estranghero sa sariling pamilya.
Isang gabi, habang nagmamaneho pauwi mula sa isang late-night meeting, biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang anak. Ang inosenteng ngiti nito na bihira na niyang makita. Ang mga tanong na hindi niya nasasagot at ang mga pangakong palaging napapako. Para saan pa lahat ng ito kung hindi ko nakakasama ang pinakamahalaga sa akin? Bulong niya habang pinipisil ang manibela. Ngunit kinabukasan, bumalik na naman siya sa parehong cycle. Trabaho, meeting, at walang oras para sa pamilya. Ang kanyang mundo ay umiikot sa negosyo, at ang pamilya ay nasa gilid lang ng kanyang radar. Hanggang sa dumating ang isang araw na babago sa lahat. Ngunit bago iyon, si Alejandro ay isang taong akala niyang hawak niya ang lahat. Hindi niya alam na sa likod ng kanyang yaman, may kulang na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking halaga. Ang presensya niya bilang ama at asawa. Ang kanyang buhay bilang isang milyonaryo ay puno ng tagumpay sa papel. Ngunit sa puso niya, nagsisimula ng mabuo ang isang malaking puwang. Ang puwang na unti-unting palalalimin ng isang masakit na balitang malapit na niyang marinig. Copy ends here. Mabilis ang akbo ng panahon para kay Alejandro. Habang abala siya sa pagpapatakbo ng kumpanya, hindi niya namamalaya na unti-unti nang may nagbabago sa kalusugan ng kanyang anak na si Lia. Minsan, napapansin ni Clarice na mabilis mapagod ang bata. Madalas itong inuubo at may mga pasa sa braso at binti na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Siguro dahil mahina lang siya ngayon. Baka kulang sa vitamins. Sabi ni Alejandro isang gabi habang nagkakape sa sala. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel na hawak. Ngunit si Clarice ay hindi kumbinsido. Alejandro, hindi normal to. Ang bata bigla na lang hinihingal kahit naglalaro lang ng konti. At tingnan mo tong mga pasa sa katawan niya. Hindi naman siya napapalo o nadadapa. Napabuntong hininga si Alejandro. Sige, dalhin mo siya sa doktor. Kung gusto mo, magpatawag tayo ng private specialist para makasiguro. Kinabukasan, dinala nila si Lia sa ospital. Sa unang ingin ng doktor, pinayuhan silang magpa-blood test. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta, isang diagnosis na gumuho sa mundo ng pamilya Ramirez. Mr. and Mrs. Ramirez, seryosong sabi ng doktor habang nakaupo sila sa loob ng consultation room. Ang anak ninyo ay may acute lymphoblastic leukemia. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Agad na bumagsak ang kanyang luha. Ano po? Dok, ibig sabihin cancer? Tumango ang doktor. Oo, ngunit may pag-asa. Kung maagapan at masimulan agad ang chemotherapy, may tsansa siyang gumaling. Pero magiging mahirap lalo na para sa isang bata. Tahimik si Alejandro. Hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa mga papel ng resulta ng laboratorio. Paulit-ulit niyang binabasa na parang ayaw tanggapin. Sa isip niya, isang malaking sampal ang balitang iyon. Wala siyang nasabi kundi, paano nangyari ito? Bata pa siya, wala pa siyang ginagawang mali sa mundo. Niyakap niya si Clarice. At sabay silang napahagulgol. Pag-uwi nila, hindi agad nila masabi kay Lia ang totoo. Nakaupo ang bata sa kama, naglalaro ng crayons at nagdodrawing ng mga bulaklak. Mommy, Daddy, saan kayo galing? Bakit parang malungkot kayo? Tanong niya nang walang kamuwang-muwang. Napatingin si Clarice kay Alejandro, parang nagtatanong kung siya ba ang magsasabi. Ngunit umatras si Alejandro. Anak, may konting kailangan lang ayusin sa health mo. Magpapatingin ka kay doktor para mas lalo kang maging malakas. Mahina niyang sabi, pilit ang ngiti. Okay po, Daddy. Basta po pagkatapos, kakain tayo ng ice cream, ha? Tugon ni Lia, masaya pa ring ngumiti. Ngunit sa loob-loob ni Alejandro, ramdam niya ang bigat. Habang pinagmamasdan niya ang anak, bumabalik sa isip niya ang mga panahong inuna niya ang trabaho kaysa sa oras na dapat ay kasama ang bata. Ngayon, sa oras na ito, pakiramdam na'y wala siyang kontrol. Lumipas ang mga araw, nagsimula ang unang chemotherapy session ni Lia. Doon unang nakita ni Alejandro kung gaano kahirap para sa isang batang gaya ng anak niya ang dumaan sa ganoong proseso. Nakasalampak siya sa upuan sa gilid ng kama,
habang nakikita ang anak na nakakunot ang noo, nanginginig sa bawat tusok ng karayom. "Mami, masakit po," umiiyak si Lia habang hinahawakan ang kamay ng ina. Niyakap siya ni Clarice, pinapahid ang luha ng anak. "Sandali lang anak, konting tiis lang para maging malakas ka ulit." Tahimik lang si Alejandro, ngunit sa loob niya, payabang dinudurog ang kanyang puso. Hindi niya akalain na ang mga pasyente ng ospital na dati nakikita lang niya sa mga charity event ay magiging realidad ng kanyang buhay, ang kanyang sariling anak. Pag-uwi nila sa bahay, halos hindi makakain si Alejandro. Nasa silid siya ng opisina. Nakatingin lang sa larawan nilang tatlo sa isang frame. Ang larawan ay kuha nung nakaraang Pasko. Masayang nakangiti si Clarice at si Lia habang siya ay hawak ang cellphone. Abala pa rin. "Anong klasing ama ako?" bulong niya sa sarili, sabay sapo sa ulo. Habang nandito siya, hindi ko man lang siya nabigyan ng sapat na oras. Ngayon, baka mawala siya sa akin. Kinabukasan, kinausap siya ni Clarice habang nasa kusina. "Alejandro, kailangan natin ng matinding lakas para kay Lia. Hindi pwedeng magkulang ka ngayon. Kailangan ka naming mag-ina." Tumango si Alejandro, pero halata ang takot sa kanyang mukha. "Gagawin ko ang lahat, Clarice. Kahit gastusin ko lahat ng pera ko, kahit lahat ng oras ko, ibibigay ko, basta mailigtas ko ang anak natin." Doon niya napagtanto na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pamilya. Lahat ng negosyo, lahat ng kontrata, lahat ng yaman, hindi kayang tumbasan ang buhay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon siyang bawasan ang oras sa opisina. Sinabi niya sa kanyang mga business partners na limitado muna ang kanyang meeting at mas unahin niya ang pamilya. Marami ang nagulat. May ilan pang kumontra, ngunit matatag siyang sumagot. "Kung mawawala sa akin ang anak ko dahil hindi ko siya nabigyan ng oras, wala nang saysay ang lahat ng yaman at gusaling itatayo ko." Mariin niyang pahayag sa harap ng kanyang mga kasosyo. Unti-unti, nagsimula siyang mas madalas na umuwi ng maaga upang makasabay si Lia sa hapunan. Kahit mahina ang anak, ramdam niya na mas gumagaan ang pakiramdam nito kapag naroroon siya. "Daddy, kanina po nagkulay ako. Gusto mo makita?" sabi ni Lia isang gabi habang nakahiga sa kama. "Siyempre naman anak, pakita mo kay Daddy." Umupo si Alejandro sa gilid ng kama at pinakita sa kanya ng anak ang isang drawing. 3 tao, hawak kamay. "Ito tayo, Daddy, para lagi tayong magkasama." Hindi na nakapagsalita si Alejandro. Miyakap niya ang anak ng mahigpit at bumulong, "Hindi kita iiwan anak." Hindi na. Ang masakit na balitang iyon ang nagpaikot ng mundo ni Alejandro. Mula sa pagiging abala at walang oras, ngayon ay isang ama, siyang desperadong bumawi. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niyang kailangan niyang ibigay ang lahat bago mahuli ang lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Alejandro Ramirez, ang tanyag na milyonaryo, ay natutong unahin ang hindi mabibili ng pera, ang oras, pagmamahal at presensya para sa anyang anak. Habang patuloy ang gamutan ni Lia, mas lalong naging abala ang buhay sa loob ng bahay ng pamilya Ramirez. Ang mga dating kasambahay ay nagkakagulo sa dami ng kailangang asikasuhin. Mula sa pagkain ng bata, sa paglilinis ng bahay, hanggang sa paghahanda ng lahat ng bagay bago ang kanyang chemotherapy. Dahil dito, napagdesisyonan ni Clarice na maghanap ng karagdagang katulong. "Hindi na natin kaya, Alejandro," sabi ni Clarice isang gabi habang pagod na pagod siyang nakaupo sa sala. "Kailangan natin ng isa pang tao na pwedeng tutok kay Lia." "Hindi ko na kayang ako lang ang gumagawa ng lahat habang nag-aasikaso ka rin sa negosyo." Tahimik lang si Alejandro, iniisip ang bigat ng lahat. "Kung iyon ang makakagaan sa'yo at makakatulong kay Lia, pumayag ako. Pero siguraduhin mong mapagkakatiwalaan. Ayokong may kahit sinong tao lang ang papasok dito." Ilang linggo ang lumipas at dumating si Marites, isang babae mula sa probinsya. Hindi siya kasing ganda o elegante ng mga dating kasambahay ng pamilya. Payat siya, kayumanggi ang balat,
at medyo mahiyain ang tindig. Nakaponytail ang kanyang buhok at simple lang ang suot. Sa unang tingin, nagdulot siya ng kakaibang impresyon kay Alejandro. "Magandang umaga po, ma'am, sir." Mahina niyang bati habang hawak ang isang maliit na bag na tila naglalaman ng lahat ng ari-arian niya. At opo si Marites, sana po ay matanggap ninyo ako. Tiningnan siya ni Alejandro mula ulo hanggang paa. "Sigurado ka bang kaya mo? Ang trabaho rito ay hindi madali. May anak kaming may espesyal na pangangailangan." Tumango si Marites, bagamat halatang kinakabahan. "Opo sir, hindi man ako eksperto. Pero handa po akong matuto at mag-alaga. May mga kapatid po ako sa baryo na ako ang nag-aalaga noon. Kaya sanay na rin po ako sa mga bata." Hindi agad kumbinsido si Alejandro. Nakita niya ang simpleng itsura ni Marites at sa isip niya baka hindi ito tumagal. Ngunit si Clarice ang nagpasya. "Alejandro, minsan nasa puso ang tunay na malasakit, hindi sa itsura o karanasan. Bigyan natin siya ng pagkakataon." Noong unang linggo ng trabaho ni Marites, halos walang tiwala sa kanya ang mga kasambahay. May ilan pang nagbubulong-bulungan. "Bakit kaya siya yung kinuha? Mukhang mahina naman," sabi ng isa habang nag-aayos ng mga plato. "Malay natin, makaginagamit lang ang sitwasyon para makalusot dito." Ngunit hindi nagpatalo si Marites. Tahimik siyang gumagawa ng mga gawain. Naglilinis ng kwarto ni Lia, naghahanda ng pagkain, at lagi siyang nakabantay kapag kailangan ng bata ng tulong. Kahit mahirap ang trabaho, hindi siya nagrereklamo. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lia sa kama matapos ang chemotherapy, nakatulog si Clarice sa gilid ng kama. Nandoon si Marites, maingat na pinupunasan ng malamig na bimpo ang noo ng bata. Nagising si Lia at dahan-dahang ngumiti. "Ate, ikaw ba ang bagong yaya ko?" "Oo, ako nga, Lia," sagot ni Marites na may maamong tinig. "Pero huwag mo akong tawaging yaya. Pwede mo akong ituring na ate o kaibigan." "Talaga? Wala pa akong ate," sagot ni Lia na may halong saya at panghihina. Doon nagsimula ang paglapit ng bata kay Marites. Sa tuwing wala ang kanyang mga magulang, si Marites ang nagkukuwento sa kanya tungkol sa buhay sa probinsya, ang pagtatanim ng palay, ang paglalaro ng mga bata sa bukid, at ang pagsama sa mga kapatid niya sa tabing ilog. "Alam mo ba, Lia, kahit mahirap sa probinsya, masaya kasi sama-sama kaming magkakapatid. Hindi hadlang ang hirap, basta may pagmamahalan," sabi ni Marites habang pinipisil ang kamay ng bata. "Gusto ko sanang makita yon, ate, pero hindi ako makakapunta kasi mahina ako," sagot ni Lia. "Hindi mahalaga kung makapunta ka o hindi. Ang mahalaga kaya mo isipin ang magagandang bagay at nandito naman ako para ikuwento sa iyo lahat," tugon ni Marites na may ngiti. Habang tumatagal, napansin ni Alejandro na mas madalas nang ngumiti ang kanyang anak kapag kasama si Marites. May mga pagkakataon pang mas masaya itong makipag-usap sa bagong katulong kaysa sa kanya. Isang gabi, nadatnan niya si Marites at si Lia na nagtatawanan sa kwarto. "Ate Marites, ang pangit ng drawing mo," biro ng bata, habang pinatakita ang isang stick figure na gawa ng katulong. "Totoo ba? Ikaw nga parang malunggay na nakatayo ang drawing mo," sagot ni Marites, sabay tawa. Hindi napigilan ni Alejandro ang mapangiti. Ngunit may halong pagdududa pa rin sa kanyang puso. Baka nagpapanggap lang siya, baka ginagamit lang yang anak ko para makalapit. Bulong niya sa sarili. Ngunit nang lumapit siya, bigla siyang tinawag ni Lia. "Daddy, tingnan mo! Si Ate Marites marunong ding mag-drawing. Pero mas magaling ako." Napilitang ngumiti si Alejandro. "Maganda anak, pero wag mo masyadong pinagtatawanan ang iba ha." "Opo daddy, pero kasi natatawa rin siya." Tahimik lang si Marites. Yumuko at magalang na nagsabi, "Sir, pasensya na po kung mainay kami. Gusto ko lang pong mapasaya si Lia." Walang naisagot si Alejandro. Tinitigan lang niya ang katulong na iyon. Isang simpleng babae mula sa probinsya na tila nagdadala ng kakaibang liwanag sa kanyang anak. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na pinatunayan ni Marites ang kanyang malasakit. Kahit inaapi o pinagdududahan ng ibang kasambahay, hindi siya nawalan ng loob. Ang tanging hangad niya ay ang mapagaan ang buhay ni Lia at ng kanyang pamilya. At sa puso ni Alejandro, nagsisimula na siyang magtanong, sino ba talaga ang babaeng ito na dumating sa kanilang bahay
na parang isang biyaya sa gitna ng unos. Mula nang dumating si Marites sa bahay ng pamilya Ramirez, unti-unti nang may kakaibang pagbabago sa loob ng mansyon. Sa una, simple lamang ang kanyang layunin, makapagtrabaho, kumita at makatulong sa pamilya niya sa probinsya. Ngunit sa bawat araw na kasama niya si Lia, nagiging mas malapit ang loob niya sa bata. Isang bagay na hindi niya inasahan. Isang hapon, habang abala ang ibang kasambahay sa paglilinis at paghahanda ng hapunan, umupo si Marites sa tabi ng kama ni Lia. Kakagaling lang ng bata mula sa isa na namang therapy session. Halatang pagod si Lia, ngunit pinipilit pa ring ngumiti. Ate Marites, mahina nitong sabi, lagi mo ba akong babantayan kahit mahirap? Mumiti si Marites at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Oo naman Lia, hindi ako aalis sa tabi mo hanggat kailangan mo ako. Isipin mo na lang ako bilang isang ate na laging nandito. Doon nagsimula ang mas malalim na ugnayan nila. Hindi nagtagal, si Lia na mismo ang nagkukwento kay Marites ng mga bagay na hindi niya masabi kahit sa sariling ama. Alam mo, ate, bulong ng bata, minsan po feeling ko hindi ako mahal ni daddy. Kasi lagi siyang wala. Kahit birthday ko, minsan late siya. Mas gusto yata niya yung mga meeting niya kaysa sa akin. Nanlumo si Marites sa narinig. Alam niyang hindi iyon totoo. Ngunit ramdam niya ang lungkot ng bata. Lia, mahal ka ng daddy mo. Minsan lang hindi niya alam kung paano ipakita. Alam mo, may mga tatay na ganun, pero hindi ibig sabihin ay hindi kanya mahal. Tumingin si Lia sa kanya, may bahid ng pag-asa sa mata. Sigurado ka? Oo, sigurado ako at kung gusto mo, habang hindi siya nandito, ako muna ang kakwentuhan mo. Tugon ni Marites, sabay ngiti. Naging ritual nila tuwing hapon ang pagkukwentuhan. Si Marites ay laging nagbabahagi ng kanyang buhay sa probinsya. Ang simpleng pamumuhay, ang mga kapatid niyang laging naglalaro sa palayan, at ang mga gabi na nagkakasama sila sa ilalim ng mga bituin. Minsan, gusto kong makita yon, sabi ni Lia. Yung parang wala kang iniisip na sakit. Gusto ko rin yung mga kapatid na laging kasama. Pwede mong maramdaman yon kahit dito lang tayo, sagot ni Marites. Sabay kumot ng manipis na kumot sa kanila. Habang nagkukwentuhan, isipin mo na lang na andito rin ang mga bituin. Dahil dito, unti-unting naging mas masigla si Lia. Napansin ito ni Clarice. Isang gabi, nilapitan niya si Marites sa kusina. Marites, salamat ha. Parang naging mas masaya si Lia simula nang dumating ka. Kanina lang, tumatawa siya. Kahit kakagaling lang sa chemo. Matagal-tagal ko nang hindi nakitang ganoon ang anak ko. Medyo nahiya si Marites. Ma'am, ginagawa ko lang po ang kaya ko. Gusto ko lang po kasing mapagaan ang pakiramdam niya. Baka po kasi kung ako yung nasa kalagayan niya, gusto ko ring may magpapalakas sa akin. Habang si Clarice ay natutuwa, iba naman ang pakiramdam ni Alejandro. Napansin niya na tila mas masaya si Lia kapag kasama si Marites kaysa sa kanya. May halong selos at pangamba ang naramdaman niya. Lalo na't ilang beses na niyang narinig ang anak na nagsasabing, Ate Marites, ikaw ang best friend ko. Isang gabi, dumating si Alejandro galing opisina. Dumiretso siya sa kwarto ni Lia at nadatnan niyang natutulog ang anak habang nakahiga si Marites sa gilid. Nagbabantay. May hawak pang maliit na notebook na puno ng mga drawing at sulat kamay ni Lia. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Alejandro. Nagulat si Marites at agad na tumayo. Pasensya na po sir, nakatulog lang po siya habang nagkukwentuhan kami. Hindi ko sinasabing masama, pero gusto kong siguraduhin na hindi ka lalampas sa trabaho mo. Nandito ka para tumulong, hindi para palitan ako bilang magulang. Tumahimik si Marites at yumuko. Opo sir, naiintindihan ko po. Ngunit nang lumabas siya ng silid, narinig niyang pumulong si Lia habang tulog pa. Ate Marites, salamat. Kinabukasan, sinubukan ni Alejandro na makipaglaro sa anak. Nagdala siya ng mamahaling laruan, isang malaking stuffed animal na galing pa sa ibang bansa. Ngunit malamig lang ang tugon ni Lia. Thanks, Daddy. Pero mas gusto ko yung drawing na ginawa namin ni Ate Marites kagabi. Napangiti si Clarice sa gilid, ngunit ramdam ni Alejandro ang kirot. Hindi niya alam kung paano babawi sa anak at hindi niya maitatanggi
na ang simpleng katulong na si Marites ang nagagawa ang bagay na hindi niya kayang gawin, ang pasayahin si Lia. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang koneksyon ni Lia at Marites, hindi lamang bilang alaga at tagabantay, kundi bilang magkaibigan. Si Lia ay natutong magsalita ng kanyang mga pangarap, takot at kahit ang mga bagay na kinaiinisan niya. Alam mo ate, minsan naiinggit ako sa ibang bata na nakakalabas at nakakatakbo. Sabi niya habang nakatanaw sa bintana. Hinawakan ni Marites ang kamay niya. Hindi mo kailangang mainggit, Lia. May sarili kang lakas na wala sa iba. Ikaw lang ang kilala kong bata na kasing tapang mo. At sa simpleng salita ni Marites, muling kumislap ang pag-asa sa mata ng bata. Doon napagtanto ni Alejandro habang lihim na pinagmamasdan ang dalawa mula sa pinto na may mahalagang papel na ginagampanan ang katulong na ito sa buhay ng kanilang anak. Isang papel na hindi niya maipaliwanag, ngunit unti-unti niyang nauunawaan, hindi lang basta kasambahay si Marites, kundi isang taong nagdadala ng liwanag sa madilim na mundo ni Lia. Dumating ang araw ng ikasiyam na kaarawan ni Lia. Hindi tulad ng mga batang kasing edad niya, hindi masigla ang paghahanda. Walang malalaking palamuti, walang bonggang party sa mamahaling hotel, tulad ng nakasanayan ng ibang mayayamang pamilya. Sa halip, pinili ni Clarice na maghanda ng simpleng salo-salo sa loob lamang ng kanilang mansyon. Nasa ospital tayo halos linggo-linggo, Alejandro. Ayoko nang pagurin si Lia sa malaking pagtitipon. Basta't makasama lang niya tayo, sapat na. Wika ni Clarice habang nag-aayos ng mesa. Tahimik na tumango si Alejandro. Ngunit alam niya sa puso niya na ang araw na iyon ay hindi dapat palampasin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagdesisyon siyang iwan ang trabaho ng maaga para makauwi. Tinanggihan niya ang 3 meeting, ipinagpaliban ang isang kontratang dapat pirmahan at sinabihan ang kanyang sekretarya. Walang mas mahalaga ngayon kundi ang anak ko. Samantala, si Lia ay nakaupo sa kama, nakasuot ng simpleng damit na kulay pink. Kahit maputla at halatang mahina, pilit pa rin siyang ngumiti habang pinagmamasdan sina Marites at ang ibang kasambahay na naglalagay ng maliit na dekorasyon. Ate Marites, may balloons ba? Tanong ni Lia. Oo naman, sagot ni Marites habang inihahanda ang ilang makukulay na lobo. Kahit hindi marami, sapat na ang mga ito para masaya ka. Yehey! Gusto ko yung kulay yellow kasi parang araw. Habang abala sila, dumating si Clarice, dala ang maliit na cake na may kandila. Anak, handa na tayo. Mamaya darating na ang daddy mo. Ngunit bago pa man makauwi si Alejandro, ramdam ni Lia ang pangungulila. Mommy, baka hindi na naman siya makadating. Lagi naman siyang late, di ba? Tanong niya, nakayuko. Hindi anak, ngayong araw, siguradong andito siya. Pinangako niya yan. Mariing sagot ni Clarice, bagamat halata ring kinakabahan. At dumating nga si Alejandro, bago pa man sindihan ng kandila. Halatang nagmamadali siya, nakabukas pa ang kanyang coat, pawisan at may dalang malaking stuffed toy na kulay asul. Happy birthday anak! Sigaw niya, habang diretsyong lumapit at niyakap si Lia. Daddy, akala ko hindi ka darating. Sagot ng bata, halatang tuwang-tuwa. Anak, ngayon hindi ako papayag na mawala sa espesyal na araw mo. Nagsimula ang munting handaan. Kumain sila ng spaghetti, fried chicken at ice cream, mga paborito ni Lia. Wala mang bonggang selebrasyon. Ramdam ang init ng pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat, napansin ni Alejandro ang isang kakaibang eksena. Nang oras na para hipan ni Lia ang kandila, biglang tumayo si Marites at humawak sa gunting. Walang nakakaalam kung anong gagawin niya. Nagulat si Alejandro nang makita niyang unti-unting ginupit ni Marites ang kanyang sariling buhok hanggang sa tuluyang nagpakalbo. Marites, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Clarice. Numiti si Marites, bagamat nangingilid ang luha. Ma'am, sir, ayokong maramdaman ni Lia na siya lang ang naiiba. Kung mawawala ang buhok niya dahil sa kimo, mawawala rin ang sa akin. Para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Napatitig si Alejandro, hindi makapaniwala sa sakripisyo ng kanilang bagong katulong. Si Lia naman ay halos maluha
habang tinitingnan si Marites. Ate, totoo ba magiging kalbo ka rin gaya ko? Mahina niyang tanong. Oo, Lia. Para kapag tumingin ka sa salamin, makita mo na hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo. Niyakap ni Lia si Marites ng mahigpit. Salamat ate, hindi na ako natatakot. Tahimik ang buong silid. Ang ibang kasambahay ay napahinto, hindi makapaniwala. Si Clarice ay napaiyak at nagpunas ng luha. Ngunit si Alejandro, na sanay sa mga taong laging may kapalit ang kabutihang ginagawa, ay nakaramdam ng matinding hiya at paghanga habang pinagmamasdan niya ang anak na nakangiti muli. Naramdaman niyang unti-unting nabubuo ang isang bagong koneksyon, hindi lamang sa pagitan ng anak at ng katulong, kundi pati na rin sa kanya. Pagkatapos ng simpleng salo-salo, nagkwentuhan pa sila. Si Lia ay mas masigla kaysa dati, hindi alintana ang kanyang karamdaman. Sa tabi niya, nakangiti si Marites kahit halatang kinakabahan sa ginawa niyang pagpapakalbo. Daddy, bulong ni Lia bago matulog, huwag ho nang palaging iwan si Ate Marites ha? Gusto ko lagi siyang nandito. Tumango si Alejandro at hinaplos ang noo ng anak. Huwag kang mag-alala anak, nandito siya at nandito rin ako. At sa gabing iyon, unang naramdaman ni Alejandro ang bigat ng pagbabago. Ang kanyang anak ay natutong lumakas hindi dahil sa mamahaling gamot o laruan, kundi dahil sa simpleng sakripisyo ng isang taong halos hindi nila kilala. Sa isip niya, nagsimula ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang kakaibang pagmamahalan na magbabago sa direksyon ng kanilang buhay. Pagkatapos ng kaarawan ni Lia, naging usap-usapan sa loob ng mansyon ang ginawa ni Marites. Hindi makapaniwala ang mga kasambahay na may isang taong handang magpakalbo ng walang kapalit, lalo pat hindi niya kadugo ang batang kanyang pinag-alayan ng sakripisyo. Para sa kanila, kakaiba iyon, at may ilan pang nagtanong kung bakit kailangang umabot sa ganon. Isang gabi, habang nasa kusina, kinausap siya ng isa sa mga kasambahay. Marites, bakit mo ginawa yon? Hindi ka ba natakot na pagtawanan ka? Alam mo namang iba ang tingin ng mga tao kapag babae ang kalbo. Ngumiti si Marites, bagamat halatang may kaba sa dibdib. Hindi ako nag-alala sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin, mapasaya ko si Lia. Kung iyon ang paraan para hindi siya makaramdam ng takot, handa akong gawin kahit ano. Samantala, si Alejandro ay hindi pa rin lubos na makapaniwala. Sanay siya sa mga taong gumagawa ng mabuti dahil may kapalit, bonus, sweldo o kahit papuri mula sa amo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang babaeng nagbigay ng malaking bahagi ng sarili niya para lamang sa anyang anak. Isang gabi, tinawag niya si Marites sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Nandoon siya nakaupo sa malaki niyang mesa. Hawak ang isang baso ng alak. Umupo ka Marites, sabi niya ng walang emosyon. Medyo nanginginig ang babae. Opo, sir, may nagawa po ba akong mali? Hindi ko alam kung mali o hindi. Pero gusto kong maintindihan. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo naman kailangan. Hindi mo naman obligasyon ang anak ko. Tahimik si Marites bago sumagot. Sir, bata pa po ako nang mawalan kami ng ina. Ang mga kapatid ko, ako ang nag-alaga. Naranasan kong makita silang malungkot, mahina at nawawalan ng pag-asa. Natutunan ko na minsan, kahit maliit na bagay, basta galing sa puso, kaya nitong magbigay ng lakas. Kung si Lia po ang nawala ng tiwala sa sarili dahil sa sakit, gusto ko pong ako ang maging sandalan niya. Napatingin si Alejandro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may katotohanan ang mga salita ng babae. Hindi iyon gawa-gawa, hindi iyon pakitang tao. Taos puso itong nagmula sa malasakit. Kinabukasan, si Lia ay tila ibang bata. Pagkagising niya, tumakbo siya agad sa salamin at hinawakan ang ulo niya na halos kalbo na rin dahil sa gamutan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marites na nakangiti sa gilid. Ate, hindi na ako nahihiya kasi pareho na tayo, sabi ni Lia habang tumatawa. Oo, magkamukha na tayo, sagot ni Marites at sabay silang nagtawanan. Naluha si Clarice habang pinagmamasdan ang dalawa. Kung hindi dahil kay Marites, baka hanggang ngayon, puro luha pa rin ang anak natin. Bulong niya kay Alejandro. Ngunit higit pa sa kaligayahan ni Lia,
naramdaman din ni Alejandro ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya basta nanonood mula sa gilid. Minsan, sumasali na rin siya sa mga biro ng anak at ni Marites. Minsan, nakikitawa na rin siya sa simpleng mga bagay. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, tinanong siya ni Lia, "Daddy, masaya po ako kasi nandito si Ate Marites. Sana palagi na siyang kasama natin." Tumingin si Alejandro kay Marites at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng taos puso. "Oo anak, hindi na siya mawawala. Bahagi na siya ng pamilya natin." Ngunit hindi lahat ay natutuwa. May ilan sa mga tauhan ng bahay ang patuloy na nagbubulong-bulungan. Ano ba talaga ang motibo niya? Baka ginagamit lang niya ang sakit ng bata para makalapit sa amo. Bulong ng isa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Marites. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapakanan ni Lia. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumakas ang loob ng bata. Kahit mahina ang katawan, madalas siyang ngumiti at tumawa. Hindi na siya natatakot kapag nalalagas ang kanyang buhok. At sa tuwing kasama niya si Marites, nagiging magaan ang pakiramdam niya. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila bago matulog, biglang nagtanong si Lia, "Ate, bakit ka ba nandito? Hindi ka ba nahihirapan na malayo sa pamilya mo?" Ngumiti si Marites at hinaplos ang ulo ng bata. "Nahihirapan din, Lia. Pero iniisip ko baka dito ako itinakda. Kasi kung hindi ako nandito, baka hindi kita nakilala." Natahimik ang bata at niyakap siya. "Salamat ate, mahal na mahal kita." Mula sa pinto, napatigil si Alejandro sa narinig. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Noon lang niya napagtanto na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o sa estado sa buhay. Minsan, nagmumula ito sa mga taong hindi mo inaasahan. At doon, nagsimulang mabago ang pananaw ni Alejandro. Hindi lamang tungkol kay Marites, kundi pati na rin sa kanyang sarili bilang ama. Sa pantahan niya, kung may nagagawa si Marites na magbigay ng lakas ng loob sa kanyang anak, bakit hindi rin niya kayang gawin iyon? Mula ng araw na iyon, naging mas malapit si Alejandro sa kanyang anak. Hindi man niya agad mapunan ang lahat ng pagkukulang, sinikap niyang maging present. At sa bawat pagkakataon, naroon si Marites, hindi bilang katulong lamang, kundi bilang tulay na muling nagdikit ng pamilyang muntik ng magkawatak-watak dahil sa sakit at kawalan ng oras. Ang sakripisyo ni Marites ay hindi lang simpleng pagpapakalbo. Isa itong simbolo ng pag-asa, tapang at walang kapalit na pagmamahal. Isang bagay na hindi inaasahan ni Alejandro na matatagpuan niya sa isang simpleng babae mula sa probinsya. Simula nang magpakalbo si Marites, tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Ramirez. Ang dati laging malamig na kapaligiran ay napalitan ng mainit na pagtawa at masayang kwentuhan. Sa bawat araw na dumaraan, nakikita ni Alejandro na nagiging mas maligaya ang kanyang anak. At higit pa roon, ang kanyang puso na dati sarado at puno lamang ng trabaho ay unti-unting natutong bumukas muli. Isang umaga, maagang bumaba si Alejandro mula sa kanyang silid. Sanay siyang nakikita ang mga kasambahay na tahimik na nag-aasikaso. Ngunit laking gulat niya nang madatnan niya sina Clarice, Lia at Marites na sabay-sabay na naghahanda ng almusal sa kusina. "Daddy, halika, tulungan mo kami." Masayang bati ni Lia habang hawak ang maliit na batidor para sa pancake. Napatigil si Alejandro. Noon pa lang siyang tinawag ng anak para makisali sa isang gawaing bahay. "Ako? Tutulong?" "Oo naman, kahit hindi ka marunong, tuturuan ka ni Ate Marites," sagot ni Lia. Sabay tawa. Nagkatinginan si Clarice at Alejandro. Ngumiti si Clarice, halatang natutuwa sa unti-unting pagbabago ng asawa. "Sige na, Alejandro, kahit minsan lang, magluto ka kasama namin." At doon, unang pagkakataon na hinawakan ni Alejandro ang kawali, hindi para ipakita ang kayamanan niya, kundi para ipagluto ang pamilya. Hindi man naging perpekto ang pancake na ginawa niya. Medyo sunog at tabingi, masayang-masaya si Lia at halos hindi matapos ang kakatawa. "Daddy, ang pangit ng pancake mo." Biro ng bata. "Bakit? Special yan. Pancake ala Daddy."
Sagot ni Alejandro, sabay tawa, habang pinahid ang harina sa pisngi ng anak. Sa unang pagkakataon, ramdam ng lahat na buo sila bilang pamilya. Ngunit sa kabila ng masayang pagbabago, may mga kasambahay na nagsimulang magduda at magtanong tungkol sa lumalalim na ugnayan ni Alejandro at ni Marites. May mga bulungan sa sulok ng mansyon. Napapansin mo ba? Laging malapit si Sir kay Marites. Baka may kakaiba na yan. Bulong ng isang kasambahay. Baka nga, pero tingnan mo, dahil sa kanya, naging masaya si Lia. Kaya siguro hindi rin siya pinapagalitan, sagot ng isa pa. Hindi man nila hayagang ipinapakita. Ramdam ni Marites ang malamig na tingin ng ilan. Ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ang mahalaga sa kanya ay si Lia at ang kasiyahan nito. Samantala, mas lalo pang nag-iba ang takbo ng buhay ni Alejandro. Kung dati halos araw-araw siyang nasa opisina hanggang hating gabi, ngayon ay mas pinipili niyang umuwi ng maaga. Hindi na niya hinahayaang matapos ang hapunan na wala siya. Ang kanyang mga empleyado ay nagulat sa malaking pagbabago. Sir, hindi po kayo sanay na umaalis ng ganito kaaga. May problema po ba? Tanong ng kanyang sekretarya. Umiling si Alejandro. Wala. Natutunan ko lang kung ano ang mas mahalaga. Ang pera kikitain natin ulit. Pero ang oras sa pamilya hindi na babalik. Habang tumatagal, mas lalong naging inspirasyon si Marites hindi lamang kay Lia, kundi pati na rin sa buong pamilya. Minsan, umupo sila sa hardin habang nagkakape. Marites, wika ni Clarice, hindi ko alam kung paano ka naming mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, puro lungkot pa rin ang mundo ni Lia. Ngumiti lang si Marites, sabay yuko. Ma'am, wala po kayong dapat ipagpasalamat. Kinagawa ko lang po ito dahil mahal ko na rin si Lia. Parang kapatid ko na siya. Ngunit hindi maiwasan ni Alejandro na tumingin sa kanya nang may kakaibang paggalang. Sa tuwing nakikita niya ang pagiging totoo at malasakit ni Marites, mas lalo niyang naiisip kung gaano siya nagkulang bilang ama. Isang gabi, nadatnan niya si Lia na nakaupo sa kama, nakatingin sa drawing na binawa nila ni Marites. Daddy, sabi ng bata, alam mo po ba, hindi na ako natatakot mamatay. Kasi kung nandito si ate, hindi ako nag-iisa. Napatigil si Alejandro, napaluha. Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi kita iiwan at gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Mumiti si Lia. Alam ko po, pero kahit anong mangyari, masaya ako kasi nandito ka na palagi at nandito si Ate Marites. Sa mga salitang iyon, mas lalo pang tumibay ang desisyon ni Alejandro na huwag nang bumalik sa dating niyang buhay na puro negosyo at walang oras para sa pamilya. Mula noon, naging mas madalas na rin siyang makipag-usap kay Marites. Madalas nilang pag-usapan ang simpleng bagay, mga paboritong pagkain, alaala sa probinsya o mga pangarap sa buhay. Sa bawat pag-uusap, mas lalong nakikita ni Alejandro ang kabutihang taglay ng babae. Hindi siya tulad ng mga taong nakasanayan niyang makasalamuha sa mundo ng negosyo. Walang pagpapanggap, walang interes sa yaman, kundi tapat at may busilak na puso. Minsan habang nasa hardin, biglang tinanong ni Alejandro, Marites, hindi ka ba nahihirapan dito? Malayo ka sa pamilya mo at hindi madali ang ginagawa mo para kay Lia. Numiti si Marites at tumingin sa bituin. Mahirap din, sir, pero kapag nakikita kong masaya si Lia, nawawala lahat ng pagod ko. Para bang ito na talaga ang misyon ko ngayon. At doon tahimik lang si Alejandro, pinagmamasdan siya. Sa puso niya, may unti-unting nabubuong damdamin. Hindi pa niya kayang pangalanan, ngunit alam niyang kakaiba na ito. Samantala, patuloy ang pagbabago sa loob ng mansyon. Ang dating malalamig na hapagkainan ay napuno ng tawanan at kwento. Ang dating malamig na gabi ay napalitan ng masayang pagkukwentuhan bago matulog. At ang dating abalang si Alejandro ay unti-unting natutong yakapin ang kanyang papel bilang ama. At sa lahat ng pagbabagong iyon, si Marites ang naging dahilan. Isang simpleng babae na walang inaasahan, ngunit nagbigay ng bagong kulay at buhay sa pamilya ng isang milyonaryo.
Habang mas lalong lumalalim ang ugnayan ni Lia at Marites at nagiging mas maayos ang samahan ng pamilya Ramirez, may mga taong hindi natutuwa sa pagbabago. Hindi lahat ng kasambahay sa mansyon ay nakikita si Marites bilang biyaya. Sa halip, unti-unti silang nagsimulang maghasik ng mga bulong at paninira, dala ng inggit at pagkukumpara. Isang hapon, habang naglalabas si Marites sa likod ng mansyon, narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap. Napansin mo ba? Laging si Marites ang kasama ni Sir at ni Ma'am. Parang mas mahalaga pa siya kaysa sa atin na matagal na dito. Bulong ng isa. Oo nga eh. At tingnan mo, parang ginagamit niya lang ang sakit ni Lia para makuhang ang loob ng pamilya. Hindi kaya nagpapanggap lang siya? Dagdag pa ng isa, na sinadyang lakasan ang boses upang marinig siya. Hindi nagsalita si Marites. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang kirot. Alam niyang wala siyang masamang intensyon, ngunit hindi niya maiiwasan ang panghuhusga ng iba. Samantala, si Alejandro ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang tensyon sa mga tauhan. Napansin niyang tila hindi na kasing init ang pakikitungo nila kay Marites. Isang gabi, kinausap niya si Clarice. Clarice, napansin mo ba? Parang may mga kasambahay na hindi komportable kay Marites. Wika ni Alejandro habang nakaupo sa sala. Napansin ko rin, sagot ni Clarice. Siguro dahil nakita nilang mas malapit siya kay Lia. Hindi nila maintindihan na ibang papel niya. Pero hindi ko hahayaan na sirain nila ang anak natin. Kung anuman ang ginagawa ni Marites, nakikita kong taos-puso yon. Mariin na sabi ni Alejandro. Ngunit hindi doon natapos ang mga bulong-bulungan. Dumating ang isang gabi na biglang nawala ang mamahaling relo ni Alejandro. Agad na kumalat ang paratang sa loob ng mansyon. Baka naman si Marites ang kumuha bago lang siya dito. At baka ginagamitan niya lang ang kabaitan niya para makuha ang tiwala ni Sir. Sabi ng isa sa mga tauhan habang nag-uusap sila sa kusina. Pwede. Kasi bakit siya biglang naging espesyal? Hindi ba't parang sobra na ang atensyon ng pamilya sa kanya? Dagdag ng isa. Nakarating ang mamasalita kay Marites. Halos hindi siya makapaniwala. Napaiyak siya sa kanyang silid. Tahimik na itinakip ang kumot sa mukha para walang makarinig. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, pumasok si Lia. Ate Marites, bakit ka umiiyak? Tanong ng bata habang dahan-dahang lumapit. Umiling si Marites at pilit na ngumiti. Wala ito, Lia. Pagod lang ako. Ngunit hindi naniwala ang bata. Hindi totoo yan. Narinig ko sila. Sinisisi ka nila sa nawawalang relo. Pero alam ko, hindi mo gagawin yon. Niyakap ni Lia si Marites ng mahigpit. Ate, hindi kita iiwan. Sasabihin ko kay Daddy na hindi totoo yon. At totoo nga, nang dumating si Alejandro at nalaman ang paratang, agad siyang nagalit. Pinatawag niya ang lahat ng tauhan at pinaharap si Marites. Sino ang nagsasabing siya ang kumuha? Malamig na tanong ni Alejandro. Ramdam ang bigat ng boses niya. Tahimik ang lahat. Ngunit may isang kasambahay na umamin. Sir, narinig ko lang, kasi siya ang bago. Baka, putol ni Alejandro. Kilala ko ang taong yan. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang anak ko sa lungkot. Wag na wag niyong sisiraan si Marites sa harap ko. At kung hindi niyo siya kayang igalang, umalis na kayo sa bahay na ito. Tahimik ang lahat. Si Marites ay hindi makapagsalita. Nangingilid ang luha sa mata. Lumapit si Alejandro at tumingin sa kanya. Marites, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang totoo. Pero ako, alam ko, wala kang masamang intensyon dito. Naramdaman ni Marites ang bigat ng mga salita. Para bang sa unang pagkakataon, may natatanggol sa kanya ng ganito. At higit sa lahat, hindi niya inasahan na mismo si Alejandro ang kikilala sa kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas lalo pang tumibay ang tiwala ni Lia kay Marites. Minsan, habang magkasama sila sa hardin, biglang nagsalita ang bata. Ate, kahit anong sabihin nila, ikaw pa rin ang best friend ko. At kapag gumaling ako, gusto kong kasama ka pa rin. Napaluha si Marites at hinaplos ang ulo ni Lia. Oo, Lia, kahit saan ka mapunta, hindi kita iiwan. Ngunit kahit na ipinagtanggol siya ni Alejandro,
hindi pa rin lubos na natatapos ang mga paninira. May mga matang palaging nakamasid, naghihintay ng pagkakataon para muling magtapon ng masamang salita laban sa kanya. At sa mga bulong na iyon, unti-unting nabubuo ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ni Alejandro at Marites. Hindi lamang dahil sa tiwala, kundi dahil sa katotohanang pareho silang handang lumaban para kay Lia. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Alejandro sa veranda, lumapit si Marites, dala ang isang tasa ng tsa. "Sir, salamat po. Kung hindi niyo ako ipinagtanggol, baka hindi ko nakayanin." Tumingin si Alejandro sa kanya, seryoso ang mga mata. "Marites, hindi mo kailangang magpasalamat. Dapat ako ang magpasalamat dahil sa'yo, mas nakilala ko ang anak ko. At mas nakilala ko rin ang sarili ko." Nagkatipigan silang dalawa. Walang salitang binitawan pagkatapos noon, ngunit parehong naramdaman ang hindi maipaliwalag na damdamin. Isang ugnayang higit pa sa utang na loob, higit pa sa respeto, at higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Sa gitna ng lahat ng paninira at pagsubok, lalong lumalalim ang ugnayan ng pamilya. At sa puso ni Alejandro, nagsisimula na siyang magtanong sa sarili, kung ang isang taong gaya ni Marites ay handang magsakripisyo at lumaban para sa kanila, ano pa kaya ang maaari niyang gawin para sa kanya? Mula nang ipagtanggol ni Alejandro si Marites laban sa mga kasambahay na naninira sa kanya, tila nag-iba na ang hangin sa kanilang dalawa. Kung dati ay malamig at laging may distansya si Alejandro sa kanya, ngayon ay mas madalas na silang magkausap. Hindi man niya hayagang ipakita, unti-unti nang bumubukas ang loob ng milyonaryo sa simpleng katulong na minsang tiningnan niya ng may pagdududa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Alejandro na magkasamang naghahanda ng pagkain sina Clarice at Marites. Si Lia naman ay nakaupo sa gilid, nakangiti habang pinapanood silang tatlo. Sa hindi niyang inaasahan, ramdam ni Alejandro ang init ng eksena. Para silang isang normal na pamilya na walang iniintinting sakit o yaman. Isang simpleng pamilya na puno ng pagmamahalan. "Daddy," tawag ni Lia, "tikman mo to. Ginawa ni Ate Marites ang pancake." Napatingin si Alejandro kay Marites na agad namang yumuko, halatang nahihiya. Tinusok niya ang pancake at kinain. "Masarap," maikli niyang tugon. Ngunit ramdam ni Marites na galing iyon sa puso. Pagkatapos ng almusal, habang papunta sa opisina, hindi maiwasan ni Alejandro na mapaisip. Bakit parang may kakaibang liwanag ang bahay simula nang dumating siya? At bakit parang siya ang mas nakakapagbigay ng saya kay Lia kaysa sa akin? Isang gabi, nang makabalik siya mula sa opisina ng mas maaga, nadatnan niyang nagbabasa si Marites ng kwento kay Lia. Tahimik siyang nanood mula sa pinto. Ang boses ni Marites ay malumanay, puno ng emosyon, na para bang bawat salita ay sinasabuhay niya. Ang prinsesa ay hindi natakot kasi alam niyang hindi siya nag-iisa. May kasama siyang kaibigan na handang lumaban para sa kanya. Binasa ni Marites mula sa kwento. "Parang ako po at kayo, ate," sagot ni Lia. "Kahit may sakit ako, hindi ako natatakot kasi kasama kita." Napaluha si Alejandro sa narinig. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ng anak. "At kasama mo rin ako, anak. Hindi kita iiwan." Nagulat si Marites at agad tumayo. "Pasensya na po, sir. Hindi ko alam na nakikinig kayo." Ngumiti si Alejandro. Bagay na bihira niyang gawin. Walang dapat ipagpaumanhin. Ang ginagawa mo para kay Lia, hindi ko kayang tumpasan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng mas maging personal ang usapan nila. Minsan, nakikitambay si Alejandro sa harbin kung saan madalas nagdidilig ng mga halaman si Marites. "Marites," simula ni Alejandro, "ilang taong ka na?" 28 po, sir," sagot ng babae, sabay patuloy sa pagdidilig. "Hindi ka ba nahihirapan sa buhay dito sa Maynila, malayo sa pamilya mo?" Sandaling natigilan si Marites. "Mahirap po, pero natutunan kong tiisin ang hirap kasi alam kong may mga taong umaasa sa akin. At ngayon, nandito si Lia. Para ko na rin siyang kapatid." Tahimik si Alejandro. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang bigat ng mga salita. Hindi siya sanay na makarinig ng ganitong mga pahayag mula sa mga taong nakakasalamuhan niya sa negosyo. Lahat ay laging tungkol sa pera at kapangyarihan. Ngunit kay Marites, iba.
simple, tapat at puno ng malasakit. Minsan, habang nagkakape sa baranda, biglang nagtanong si Alejandro, "Marites, hindi mo ba naiisip na mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya?" Nagulat ang babae at hindi agad nakasagot. "Sir, hindi ko po iniisip yung ngayon. Ang nasa isip ko lang ay ang maitaguyod ang pamilya ko sa probinsya at mapanatiling masaya si Lia." Napangiti si Alejandro. "Bagamat may halong lungkot, iba ka talaga. Sa dami ng taong nakilala ko, ikaw lang ang hindi nakatingin sa sarili." Lumipas ang mga linggo. Mas dumalas ang kanilang pag-uusap. Hindi ito tungkol sa negosyo o kayamanan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Kung paano siya natutong magluto sa baryo, kung paano siya minsang nagbenta ng bulay para makapasok sa eskwela, at kung paano siya natutong tumawa kahit hirap ang buhay. Habang nakikinig si Alejandro, naramdaman niyang para siyang bumabalik sa pagkatao niyang matagal nang nawala. Isang taong marunong pahalagahan ang simpleng bagay, ngunit hindi ito nakalampas kay Clarice. Isang gabi, kinausap niya si Alejandro. "Napapansin ko, mas malapit ka na kay Marites. May kailangan pa akong malaman?" Nagulat si Alejandro at umiling. "Clarice, hindi ganun. Hindi ko siya tinitingnan sa paraang iniisip mo. Pero hindi ko rin maitatanggi na malaki ang naitulong niya kay Lia. At sa totoo lang, pati sa akin." Tahimik si Clarice, pero halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung hanggang saan aabot ang ugnayan ng kanyang asawa at ng kanilang katulong. Samantala, si Lia ay lalong naging masaya sa presensya nilang lahat. Isang gabi, bago matulog, kinausap niya si Marites. "Ate, gusto ko sana kapag gumaling na ako, sabay tayong pumunta sa probinsya mo. Gusto kong makita ang mga kapatid mo at yung mga bituin na lagi mong kinukwento." Ngumiti si Marites at pinisilang kamay ng bata. "Kapag gumaling ka, sabay tayong pupunta. Ipapakita ko sa iyo ang mga bituin at ipapakilala kita sa pamilya ko." At mula sa sulok ng silid, nakatayo si Alejandro, pinagmamasdan silang dalawa. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na siyang mahulog sa isang damdaming matagal na niyang itinanggi. Isang damdaming hindi niya alam kung dapat ba niyang sundin o pigilan. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, isa lang ang malinaw kay Alejandro. Si Marites ay hindi na simpleng katulong. Siya ay isang taong nagbigay ng bagong buhay hindi lang kay Lia kundi pati na rin sa kanya. Mabilis ang paglipas ng mga araw. At kasabay ng patuloy na gamutan ni Lia ay ang mas lumalalim na ugnayan ng pamilya Ramirez kay Marites. Kung dati isang empleyado lamang siya, ngayon ay tila isa ng kaagapay at kasama sa lahat ng bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may unti-unting nabubuong damdamin sa pagitan ni na Alejandro at Marites. Isang damdaming mahirap ipaliwanag, ngunit hindi rin maitatanggi. Isang gabi, nagkasabay sina Alejandro at Marites sa hardin. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan. Habang abala si Marites sa pagdidilig ng mga halaman, lumapit si Alejandro, dala ang isang baso ng alak. "Hindi ka ba napapagod, Marites?" tanong niya, sabay upo sa bangkong kahoy. Ngumiti si Marites, kahit may pawis sa noo. "Napapagod din, sir. Pero kapag nakikita kong masaya si Lia, parang nawawala lahat." Tahimik si Alejandro. Pinagmamasdan niya ang simpleng babae sa harap niya. Ang buhok na dating mahaba at maayos ay ngayon ay halos hindi na muling tumubo matapos siyang magpakalbo. Ngunit sa kabila nito, mas lalo niyang nakita ang tapang at kagandahan ng loob ni Marites. "Marites," mahina niyang sambit, "hindi ko alam kung paano kitang pasasalamatan. Ang dami mong ginawa para sa anak ko, para sa pamilya ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na kaming bumagsak." Sandaling natigilan si Marites at itinabi ang hawak na timba. "Sir, hindi ko naman iniisip na kailangan ninyo akong pasalamatan. Ginagawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. Si Lia, parang kapatid ko na. At kayo po, nakikita ko ang hirap ninyo bilang ama." Napatingin si Alejandro sa kanya, diretso sa mga mata. "Pero iba ka, Marites. Iba ang dulot mo sa amin. Sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang nagparamdam na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera o negosyo. Ikaw lang ang nagpaalala sa akin
kung ano ang tunay na halaga ng oras at pagmamahal. Ramdam ni Marites ang bigat ng mga salitang iyon. Pinilit niyang umiwas ng tingin, ngunit hindi niya mapigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Sir, baka naman sobra lang kayong nagpapasalamat. Hindi ko iniisip na. Hindi lang pasasalamat, Marites, putol ni Alejandro. May nararamdaman ako na matagal ko nang pinipigilan. Natigilan si Marites. Sir, hindi pwede. Bakit hindi? Tanong ni Alejandro. May halong pag-aalala sa tinig. Dahil amo kita. Dahil asawa kayo ni Ma'am Clarice. Dahil wala akong karapatang magkaroon ng ganitong damdamin. Sagot ni Marites. Nanginginig ang boses. Tahimik silang pareho. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng hangin sa mga dahon. Ngunit sa loob ng katahimikan, ramdam nila ang bigat ng kanilang damdamin. Marites, bulong ni Alejandro. Hindi ko ito sinasabi para guluhin ang buhay mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka na basta katulong para sa akin. Isa kang mahalagang bahagi ng buhay namin. At oo, nahulog ang loob ko sa'yo. Napaluha si Marites. Sir, hindi ko alam ang sasabihin. Totoo, may espesyal akong nararamdaman. Pero pinipigilan ko. Hindi ito tama. Pero hindi rin ito mali, Marites. Hindi ba't ang pagmamahal, kusa lang dumarating? Habang nagsasalita sila, mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakatanaw si Clarice. Tahimik siyang nakamasid. Hindi marinig ang usapan, ngunit ramdam ang kakaibang tensyon sa pagitan ng dalawa. Naramdaman niyang may nagbabago at unti-unting sumibol ang pangamba sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay sa mansyon na parang walang nangyari. Ngunit sa pagitan ni na Alejandro at Marites, may namuong lihim na damdamin na hindi madaling itago. Sa mga simpleng tinginan, sa mga ngiti na hindi nila kayang pigilan, naroon ang mga lihim na salita na hindi mabitawan. Minsan, habang nag-aalaga si Marites kay Lia, lumapit si Alejandro dala ang gamot. Ako na, Marites, sabi niya, sabay abot ng baso ng tubig. Salamat, sir. Mahina ang boses ng babae. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa ilang segundong iyon, para bang tumigil ang oras. Ngunit bago pa man lumalim ang sandali, tumakbo si Lia at niyakap ang ama. Daddy, tingnan mo, kaya ko nang maglakad kahit sandali lang. Agad na yumuko si Alejandro at niyakap ang anak. Bravo, anak. I'm so proud of you. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ramdam niyang tinatakpan niya ang tunay na damdamin na nais sanang ipahayag pa kay Marites. Sa mga sumunod na gabi, mas dumalas ang kanilang pag-uusap. Hindi man laging tungkol sa damdamin. Naroon ang kakaibang koneksyon, parang dalawang taong hindi na estanghero, kundi magkaibigan na higit pa. Si Alejandro, na sanay magtago ng emosyon, ay natutong magbukas. Si Marites naman, na sanay magtiis, ay natutong umamin ng nararamdaman kahit sa sarili lamang niya. Sir, minsan ay tanong ni Marites, hindi ba kayo natatakot sa iniisip ng tao? Paano kung malaman nila? Sanay na ako sa chismis at intriga. Pero para sa iyo at kay Lia, handa akong harapin kahit ano. Sagot ni Alejandro. Seryoso ang mga mata. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, hindi man sila naghawakan ng kamay, hindi man sila nagyakapan, malinaw sa kanilang puso ang unang pag-amin. May pagmamahalan ngang unti-unting sumisibol sa pagitan ng isang bilyonaryo at ng isang simpleng katulong. Isang pagmamahalang hindi inaasahan ngunit hindi na rin nila kayang itanggi. Unti-unti nang kumalat sa mga kaibigan at kakilala ng pamilya Ramirez ang mga bulong tungkol sa kakaibang ugnayan sa pagitan ni Alejandro at ng kanilang bagong katulong na si Marites. Nagsimula ito sa mga kasambahay na hindi natutong manahimik hanggang sa makarating sa ilang kapitbahay at mga kaibigan ni Clarice. Sa isang lipunang sanay na tinitingnan ang estado at kayamanan bilang sukatan ng dangal, naging mabilisan ang pag-ikot ng mga tsismis. Isang tanghalian, dumalo si Clarice sa isang social gathering kasama ang ilan sa mga kaibigan niyang mula sa mataas na lipunan. Habang nagkakape at nag-uusap tungkol sa mga baging proyekto at pagbili ng mga mamahaling alahas, biglang may nagbanggit.
Clarice, narinig ko na may bagong katulong daw kayo. Ang galing daw sa anak mo. Ani ng isang ginang na may ngiting puno ng panguuyam. Oo, pero hindi ba't masyado na siyang malapit kay Alejandro? Dagdag ng isa, sabay taas ng kilay. Napatigil si Clarice. Pilit niyang itinago ang bigat na nadama. Marites ay simpleng babae. Malapit siya kay Lia dahil malaki ang naitulong niya sa anak namin. Ngunit hindi iyon sapat upang patahimikin ang mga nakikinig. May mga titig na halatang puno ng paghusga. Kakaiba lang kasi, Clarice. Alam mo naman sa mundo natin, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Baka masisira ang reputasyon ng pamilya ninyo. Habang nagbabalik sa mansyon, hindi mawala sa isip ni Clarice ang mga sinabi. Dumating siya sa bahay ng tahimik. Pinagmamasdan sina Alejandro at Marites na magkasamang inaaliw si Lia. Sa isang banda, nakikita niya ang kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maiwasang magtanim ng pangamba sa mga bulong ng lipunan. Samantala, si Alejandro ay nagsimulang harapin ang mga tanong mula sa mga kasosyo sa negosyo. Sa isang pagpupulong, isa sa mga kaibigan niyang negosyante ang nagbiro, ngunit may halong pang-uuyam. Alejandro, hindi mo na yata kailangan ng mga PR consultant. Iyong katulong mo na ang gumagawa ng headlines. Tahimik lamang si Alejandro, ngunit mariin ang kanyang boses nang sumagot. Hindi ako interesado sa opinyon ng mga taong hindi nakakaintindi ng pinagdadaanan ng pamilya ko. Kung hindi kayo makakapagbigay ng respeto, huwag niyo na akong kausapin. Napatingin ang lahat, nagulat sa kanyang biglaang tikas. Alam nilang si Alejandro ay bihirang magsalita tungkol sa personal niyang buhay. Ngunit ngayon ay hayagan niyang kipinagtanggol si Marites. Samantala, si Lia ay walang kaalam-alam sa lahat ng bulong at tsismis sa paligid. Para sa kanya, normal lamang ang lahat. Isang gabi, habang nakahiga siya at katabi si Marites, bigla niyang nasabi, "Ate, bakit parang mas malumpot si mommy nitong mga araw? Lagi siyang tahimik." Napangiti si Marites at hinaplos ang ulo ng bata. "Siguro kasi marami lang siyang iniisip, Lia. Pero huwag kang mag-alala, mahal ka ng mommy mo at lagi niyang gusto na masaya ka." Ngunit sa kabilang banda, ramdam ni Marites na siya ang dahilan ng mga bulong-bulungan. Hindi man ito hayagang sinasabi ni Clarice, alam niyang nag-iba ang tingin ng ginang sa kanya. Madalas tahimik lang si Clarice kapag nakikita niyang masaya sina Lia at Marites. Wala nang dating mainit na pasasalamat. Sa halip, malamig na pagtitig na puno ng pagsusuri. Isang gabi, kinausap siya ni Alejandro. "Marites, nararamdaman kong pinupuna ka ng iba. Pero gusto kong malaman mo, huwag kang matakot. Hindi nila alam ang totoo. Ang alam ko lang, ikaw ang dahilan kung bakit muling ngumiti ang anak ko." Napaluha si Marites. "Sir, hindi ko naman po hinangad na maging sentro ng kahit anong tsismis. Ang gusto ko lang po, mapasaya si Lia. Pero, kung magiging sagabal po ako, handa akong umalis." Agad na tumayo si Alejandro at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ka aalis. Huwag mong isipin na wala kang karapatan dito. Bahagi ka na ng pamilya namin. Bahagi ka na ng buhay ko." Sa puntong iyon, lalong tumindi ang tensyon sa loob ng bahay. Clarice, na nakarinig ng usapan mula sa di kalayuan, ay nanahimik. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan na ang kanyang asawa ay may nararamdamang higit pa sa pasasalamat para kay Marites. At dumating ang araw na hindi na lamang ito bulungan. Isang pahayagan ang naglabas ng artikulo. Alejandro Ramirez, the business tycoon with a mysterious companion. Nakalathala ang mga kuha ng litrato ni na Alejandro at Marites na magkasamang lumalabas ng ospital kasama si Lia. Nayanig ang mundo ng pamilya Ramirez. Ang mga empleyado ng kumpanya ay nagtatanong, ang mga kasosyo ay nag-aalinlangan, at ang mga kaibigan ay patuloy sa paghusga. Ngunit sa lahat ng ito, nanindigan si Alejandro. "Kung may problema kayo sa akin dahil sa kasama ko, umalis kayo. Pero hindi ko hahayaan na husgahan ninyo ang isang taong may busilak na puso. Ang pamilya ko ang mas mahalaga kaysa sa opinyon ninyo." At sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang bagong yugto.
Hindi lamang sila nakikipaglaban sa sakit ni Lia, kundi pati na rin sa lipunang puno ng husga. At sa gitna ng lahat ng ito, mas lalo pang lumalim ang ugnayan ni na Alejandro at Marites. Isang ugnayang kahit lipunan ay hindi na kayang sirain. Habang patuloy na umiikot ang mga tsismis tungkol kina Alejandro at Marites, hindi kailanmang tumigil ang laban ng pamilya Ramirez sa totoong kalaban, ang sakit ni Lia. Bawat linggo ay isang pagsubok. Ang ospital ay tila naging ikalawang tahanan na nila. Doon, sa malamig at puting silid, paulit-ulit nilang hinaharap ang chemotherapy sessions ng bata. Isang umaga, bago ang ikalimang cycle ng chemo, nagising si Lia na halos wala ng lakas. "Mommy, Daddy, ayoko na. Pagod na ako." Mahina ang tinig ng bata at halos hindi na makapagsalita. Agad na niyakap siya ni Clarice. Pinapahid ang luha. "Anak, konting tiis na lang. Malalampasan natin ito. Lahat ng ginagawa mo ay para gumaling ka." Ngunit si Alejandro, na tahimik lamang sa gilid, ay hindi nakayanan. Lumapit siya at hinawakan ang maliit na kamay ng anak. "Lia, anak, alam kong mahirap. Pero kung susuko ka ngayon, paano na ako? Paano na kami ng mami mo? Ikaw ang lakas namin." Tumulo ang luha ng bata. "Pero Daddy, natatakot ako. Ang daming tusok ng karayom." At bago pa makasagot si Alejandro, biglang lumapit si Marites at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. "Lia, hindi ka nag-iisa. Andaan mo, nagpakalbo ako para ipakita sa'yo na kasama mo ako sa laban na ito. At kung kaya mong tiisin, kaya ko rin. Hindi kita iiwan." Nagpumilit ngumiti si Lia at dahan-dahang tumango. "Sige po, ate. Para sa inyo, lalaban ako." Sa ospital, habang isinasagawa ang chemo, palaging naroroon si Alejandro at Marites sa tabi ng bata. Si Alejandro ang mahigpit na humahawak ng kamay ng anak, habang si Marites ang kumakanta ng mga awit na pampalakas ng loob. Minsan, nagdadala pa siya ng mga simpleng laruan o kwento mula sa baryo para gumaan ang loob ni Lia. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, lalong humihigpit ang laban. Dumating ang isang gabi na biglang bumagsak ang kalusugan ni Lia. Habang natutulog sila sa ospital, biglang bumaba ang oxygen level ng bata. Nagkaroon ng emergency. Tumakbo ang mga doktor at nurse sa loob ng kwarto. "Code Blue, kailangan ng immediate response," sigaw ng doktor. Si Clarice ay halos nawalan ng malay sa sobrang kaba. Si Alejandro naman ay napatulala, naninigas, parang ayaw tanggapin ang nangyayari. Ngunit si Marites ang unang tumakbo sa tabi ng bata. Hawak ang kamay nito habang may maskara ng oxygen na ikinakabit. "Lia, anak, pakinggan niyo ako. Laban ka lang, hindi ka pwedeng sumuko ngayon." Halos pasigaw niyang wika habang ang mga mata ay puno ng luha. Maya-maya bumalik ang tibok ng puso ng bata at unti-unting nag-stabilize ang kanyang kalagayan. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling iyon, napatanto ni Alejandro na kung hindi dahil kay Marites na hindi natakot sumugod, baka tuluyang bumigay ang anak nila. Pagkatapos ng insidente, kinausap sila ng doktor. "Mr. and Mrs. Ramirez, ang laban ng anak ninyo ay hindi magiging madali. May mga pagkakataong pangbabagsak ang kalusugan niya. Ang mahalaga ay hindi kayo susuko. Malaking bagay na nandito kayo at may nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya." Pag-uwi nila ng ospital, tahimik si Alejandro sa sasakyan. Nakatingin siya sa salamin. Hawak ang kamay ni Lia na natutulog sa kanyang tabi. Paglingon niya, nakita niyang nakayuko si Marites. Ila pinipigil ang pag-iyak. "Marites," bulong ni Alejandro, "hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Kung wala ka, baka hindi ko kayanin." Mumiti si Marites kahit may luha sa pisngi. "Sir, hindi niyo kailangan magpasalamat. Laban ni Lia ang laban ko. Hanggat nandito ako, hindi ko siya iiwan." Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng mga kasambahay. Ngunit imbes na magdiwang, ramdam ang bigat ng tensyon. Si Clarice ay agad na nagkulong sa silid, nagdasal ng nagdasal. Si Alejandro naman ay nanatili sa tabi ng anak. At si Marites, kahit pagod, ay nagbantay pa rin buong gabi.
Kinabukasan, nagising si Lia at nakita si Marites na nakatulog sa gilid ng kama. Nakahawak pa rin sa kanyang kamay. "Ate," mahina niyang wika, "ikaw ang anghel ko. Sana lagi ka dito." At doon, mas tumibay ang kanilang samahan. Ang bawat chemo session ay naging mas madaling pagdaanan dahil naroon si Marites bilang sandigan. Ang bawat gabi ng pagluha ni Clarice ay napapawi dahil sa mga salita ni Alejandro na unti-unti ring natutong magpakatatag. Ngunit hindi lamang ito laban ng mag-ina at ng katulong. Si Alejandro mismo ay natutong isantabi ang kanyang negosyo. Mas madalas na siyang nasa ospital kaysa sa opisina. Mas pinili niyang yakapin ang kanyang anak kaysa sa mga papeles ng kontrata. Isang gabi, habang magkasama silang tatlo, si Alejandro, si Lia at si Marites, sa ospital, napansin ni Lia ang kamay ng kanyang ama na nakapatong sa kamay ni Marites. "Daddy, Mommy, Ate, ang saya ko kasi nandito kayong lahat." Sabi niya, kahit may oxygen pa sa ilong. Napatitig si Alejandro kay Marites. Sa mga mata niya, malinaw ang sinasabi. Na handa siyang lumaban hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa taong unti-unti na ring pumupuno ng puwang sa kanyang puso. At sa gitna ng laban, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Hindi sila susuko. Ang sakit ni Lia ay mabigat. Ang lipunan ay puno ng husga. Ngunit sa kanilang tatlo, isang ama, isang anak, at isang silapling babae mula sa probinsya, nabuo ang isang pamilyang handang lumaban hanggang dulo. Matapos ang ilang linggong gamutan ni Lia, tila unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Ngunit kasabay ng bahagyang pagginhawa ng bata ay ang unti-unting pagbigat ng sitwasyon sa loob ng mansyon. Ang pagmamasid ni Clarice sa lumalalim na ugnayan ni Alejandro at Marites ay nagdulot ng masidhing pangamba at selos. Isang gabi, nadatnan ni Clarice si Alejandro at Marites na magkasamang nag-aayos ng kamot ni Lia sa silid. Tahimik silang nagtutulungan. Tila ba isang magulang na nagbabantay sa kanilang anak. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Clarice. Pumasok siya at malamig na nagsalita. "Salamat, Marites. Ako na ang bahala dito. Pwede ka nang magpahinga." Napatigil ang dalawa at agad na umatras si Marites. "Opo, ma'am," mahina niyang sagot bago lumabas ng silid. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Clarice. Tila ba may hatol sa kanyang simpleng pagkilos. Pagkakalabas ni Marites, agad na hinarap ni Clarice ang asawa. "Alejandro, hindi mo pa napapansin, sobra na ang pagiging malapit mo sa kanya." Napabuntong hininga si Alejandro. "Clarice, hindi ito tungkol sa akin. Ginagawa ni Marites ang lahat para kay Lia. Hindi ba't nakikita mo kung gaano kasaya ang anak natin sa kanya?" Ngunit hindi ito nakumbinsi si Clarice. "Oo, pero Alejandro, tao tayo. At alam kong hindi lahat ng ginagawa niya ay para lang kay Lia. May mga bagay na hindi na akma para sa isang katulong." Lumabas si Alejandro ng silid nang walang sagot. Iniwasang lumala pa ang usapan. Ngunit sa loob niya, nagsimula na ang alitan sa pagitan ng kanyang puso at ng kanyang isipan. Paano kung totoo ang sinasabi ni Clarice? O baka naman dahil siya mismo ay may nararamdaman na. Samantala, si Marites ay nagkulong sa kanyang silid, umiiyak ng tahimik. Hindi niya ginusto na maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakikita niyang lumalakas at gumagaan ang loob ni Lia dahil sa kanya, hindi niya kayang talikuran ang tungkulin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, biglang nagsalita si Clarice sa harap ng lahat. "Marites, simula ngayon, iwasan mong palaging sumama kay Alejandro sa ospital. Ako na lang ang sasama sa kanila ni Lia." Nagulat si Alejandro. "Clarice, bakit mo siya pinagbabawalan? Hindi mo ba nakikita kung gaano kahalaga ang presensya niya kay Lia?" Mahigpit ang tingin ni Clarice. "Alejandro, asawa mo ako. Ako ang dapat laging nasa tabi ninyo, hindi ang isang katulong." Tahimik ang buong hapagkainan. Si Lia, na nakaupo sa gitna, ay naluha. "Mommy, bakit niyo po pinapagalitan si ate? Gusto ko po siya laging kasama." Nagulat si Clarice at halos hindi nakapagsalita. Ngunit nagpatuloy si Lia,
humahagulgol na. Kung aalis si ate, hindi ko na kaya, hindi ko po kakayanin. Niyakap agad ni Marites ang bata at pinahid ang luha nito. Lia, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mas humihirap ang kanyang kalagayan. Dumating ang araw na kailangan nilang bumalik muli sa ospital para sa follow-up check-up. Si Clarice ay nagdesisyong sumama, ngunit si Lia mismo ang humiling. Daddy, pwede bang si Ate Marites ang kasama ko? Siya lang ang nagpapagaan ng loob ko tuwing kinakatakot ko ang injection. Napatingin si Alejandro kay Clarice. Tahimik itong nakatingin, halatang nagpipigil ng emosyon. Sa huli, pumayag siya, ngunit may halong malamig na boses. Sige, pero tandaan mo Marites, ikaw ay tauhan dito. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Sa ospital, habang hinihintay ang doktor, tahimik na nakaupo si Alejandro at si Marites sa tabi ng kama ni Lia. Hindi nila alam kung paanong haharapin ang lumalaking tensyon sa bahay. Ngunit isang bagay ang malinaw. Mas nangingibabaw ang kagustuhang iligtas at pasayahin ang bata kaysa sa mga bulong ng lipunan at selos na bumabalot sa kanila. Habang naglalakan sila palabas ng ospital, biglang tumigil si Alejandro at hingarap si Marites. Huwag kang matakot. Kahit ano pa ang sabihin nila, alam ko kung sino ka. At hindi kita hahayaang mawala sa amin. Tumulo ang luha ni Marites, ngunit mumiti siya. Sir, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito. Pero para kay Lia, lalaban ako. Salitang iyon, lalong tumindi ang bigat ng sitwasyon. Si Alejandro, na dati sanay sa laban ng negosyo, ngayon ay nasa gitna ng mas mahirap na labanan, ang laban sa pagitan ng pagmamahal, pamilya at tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang nananatili, ang pagkakapit nilang lahat sa pag-asang isang araw gagaling si Lia. At sa kanilang paghawak sa pag-asang iyon, hindi nila namamalayan na mas lalo pang humihigpit ang tali na nag-uugnay sa kanila. Isang tali na kahit selos, tsismis at takot ay hindi madaling mapatid. Makalipas ang mahabang buwan ng gamutan, dumating ang araw na halos lahat ay nawalan na ng pag-asa. Si Lia, na ilang beses nang bumagsak ang kalusugan, ay nakaratay muli sa ospital matapos ang isa pang serye ng chemotherapy. Halos wala ng kulay ang kanyang mukha at halos hindi na rin makakain. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, hindi siya iniwan ni Marites na walang sawang nagbabantay sa kanyang tabi. Isang umaga, dumating ang doktor na tila may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Dala niya ang resulta ng huling pagsusuri. Mr. and Mrs. Ramirez, wika niya habang dahan-dahang inaabot ang papel kay Alejandro. May magandang balita ako. Bumaba ang bilang ng abnormal na cells ni Lia. Ibig sabihin, unti-unti siyang nagre-respond sa treatment. May malaking pag-asa na gumaling siya. Naluha si Alejandro at Clarice. Halos hindi makapaniwala si Clarice. Samantalang si Alejandro, nilapitan siya ni Lia at mahina ngunit malinaw na nagsalita. Ate, sabi ko sa'yo, hindi ako susuko. Kasama ka kasi sa laban ko. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng bagong sigla ang pamilya. Unti-unting bumangon si Lia mula sa mahabang pagkakahiga. Nagsimula siyang ngumiti ng mas madalas at kahit mahina, nagsusumikap siyang maglakad-lakad sa loob ng silid. Si Alejandro at Marites ay laging nakabantay at minsan ay sabay silang nagbibilang ng mga hakbang ng bata. Daddy, ingnan mo, nakakalimang hakbang na ako. Masayang sigaw ni Lia isang hapon. Tumawa si Alejandro at niyakap siya. Hindi lang 5 hakbang anak. Hakbang yan papunta sa bagong buhay mo. Nang dumating ang panahon na kailangan na muling i-assess ang kalusugan ni Lia, lahat ay kabado. Ngunit nang bumalik ang doktor na may ngiti sa labi, mas lalo pang lumakas ang kanilang loob. Nakakagulat ang bilis ng improvement ni Lia. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaari siyang makabalik sa normal na pamumuhay. Muling nagdiwang ang pamilya. Sa ospital, nagdala si Alejandro ng maliit na cake para kay Lia.
Kahit wala sa bahay, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo. Para sa iyo anak, isang munting selebrasyon para sa himalang natatanggap natin ngayon. Wika ng ama. Habang kumakain, biglang nagsalita si Lia. Pag gumaling na ako, gusto kong gumalik sa eskwela. Gusto kong makilala ulit ang mga kaibigan ko. At gusto kong si Ate Marites ang laging nasa tabi ko. Numiti si Marites at tumango. Oo Lia, nandito lang ako. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas na rin si Lia mula sa ospital. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, muli siyang nakaupo sa hardin ng kanilang mansyon. Tinatanggap ang sariwang hangin. Nakasandal siya sa kandungan ni Marites, habang si Alejandro ay nakaupo sa tabi nila. Hawak ang isang aklat na binabasa para sa anak. Sa simpleng tagpong iyon, naramdaman nilang lahat ang munting himala. Hindi lamang ang pagbuti ng kalagayan ni Lia, kundi pati na rin ang pagbabagong naganap sa kanilang pamilya. Ang dating malamig na tahanan ay napuno ng pag-asa at pagmamahalan. Daddy, wika ni Lia habang nakatingin sa langit. Siguro ito na ang regalo ni God para sa atin. Tumango si Alejandro at hinaplos ang kanyang buhok. Oo anak, at ang pinakamalaking regalo ay ang pagkakataon na muli kang makita na masaya at malakas. Ngunit sa likod ng tuwang iyon, alam ni Alejandro na marami pa rin silang kailangang harapin. Ang lipunan, ang kanilang reputasyon, at higit sa lahat, ang mas lumalalim na damdamin niya para kay Marites na hindi na niya maitatanggi. Ngunit sa sandaling iyon, pinili niyang ituon ang lahat ng atensyon sa himalang nasa harap nila, ang ngiti ng kanyang anak na muling nabigyan ng bagong pag-asa. Mula nang unti-unting gumaling si Lia, mas lalo pang naging matibay ang samahan ng pamilya Ramirez. Ngunit kasabay nito, mas lumalim din ang damdamin ni Alejandro para kay Marites, isang damdaming hindi na niya kayang itago. Ang mga bulong ng lipunan, ang malamig na tingin ni Clarice, at ang mga tanong mula sa kanyang mga kaibigan sa negosyo ay hindi na niya inalintana. Para kay Alejandro, malinaw ang lahat. Natagpuan niya kay Marites ang tunay na pagmamahal at kasama sa laban ng kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa ospital para sa follow-up check-up ni Lia, inimbitahan ni Alejandro si Marites na makipag-usap sa hardin. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng buwan at mga alitaptap ang nagsisilbing liwanag. Marites, wika ni Alejandro, seryoso ang tinig. Alam kong hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Simula nang dumating ka sa bahay na ito, nagbago ang lahat. Hindi ko akalain na makakaramdam ulit ako ng ganito. Napayuko si Marites, halatang kinakabahan. Sir, huwag niyo pong sabihin yan. Ang dami na pong pagsubok na pinagdaanan ng pamilya ninyo. Ayokong ako ang maging dahilan ng mas malaki pang gulo. Ngunit tumayo si Alejandro at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka gulo, Marites. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kung bakit muling bumalik ang sigla ni Lia at kung bakit natutunan kong maging tunay na ama. At ngayon, gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Gusto kitang makasama. Hindi bilang katulong, kundi bilang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Sir Alejandro, hindi ko alam ang sasabihin. Lumuhod si Alejandro sa harap niya at inilabas ang isang maliit na kahon. Marites, pakakasalan mo ba ako? Napahagulgol si Marites, hindi makapaniwala sa naririnig. Alejandro, paano ang sasabihin ng tao? Paano si Ma'am Clarice? Ngumiti si Alejandro ngunit puno ng determinasyon ng boses. Hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay tayo at si Lia. Matagal ko nang sinabi sa sarili ko na hindi ko hahayaang hadlangan ng lipunan ang tunay na pagmamahal. Marites, ikaw ang pinili ng puso ko. Mula sa itaas ng bintana, palihim na pinanood ni Clarice ang lahat. Ilang linggo na niyang napapansin ang unti-unting pagbabago sa asawa. Ramdam niyang wala na ang dati nilang samahan at kahit masakit, alam niyang hindi na niya mababalik ang dati. Sa halip na magalit, pinili niyang lumayo. Sa sumunod na araw, umalis siya ng bansa, bitbit ang sariling sakit, ngunit iniwan ng isang liham para kay Alejandro. Hindi ko napipilitin, Alejandro. Nakita kong masaya ka sa piling niya at higit sa lahat, masaya si Lia.
Kung iyon ang makakabuti para sa inyo, wala na akong karapatang pigilan. Nang mabasa ni Alejandro ang liham, napaiyak siya. Hindi madali ang desisyon ni Clarice, ngunit iyon ang nagbigay daan para sa isang panibagong simula. Pagkaraan ng ilang buwan, ginanap ang kasal ni Alejandro at Marites. Hindi ito marangya, malayo sa ingranteng kasalan ng mga elitista. Sa halip, isang simpleng seremonya sa probinsya. Sa harap ng simbahan, kung saan lumaki si Marites, ang mga bisita ay piling-pili. Pamilya ni Marites mula sa baryo, ilang malalapit na kaibigan ni Alejandro, at higit sa lahat, si Lia na nagsilbing flower girl. Habang naglalakad si Marites sa aisle, suot ang simpleng puting bestida, hindi niya mapigilang lumuha. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Ang lahat ng paninira, panghuhusga at takot. Ngunit sa dulo ng aisle, nandoon si Alejandro, nakangiti, naghihintay sa kanya. Sa harap ng Diyos at ng mga tao, tinatanggap mo ba si Alejandro bilang asawa mo? Tanong ng pari. Tumango si Marites, nanginginig ang tinig. Opo, Father, tinatanggap ko siya, buong puso at walang alinlangan. At ikaw, Alejandro, tinatanggap mo ba si Marites bilang asawa mo? Diretsyong tumingin si Alejandro kay Marites. Oo, Father. Siya ang pinili ng puso ko at siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Matapos ang seremonya, humagulgol si Lia habang niyayakap ang kanyang bagong ina. Mami Marites, ang saya ko po kasi ngayon buo na tayo. Niyakap siya ni Marites ng mahigpit. Oo, Lia, buo na tayo. At hindi na kita iiwan kailanman. Pagbalik nila sa Maynila, mas lalong umigting ang bulong ng lipunan. Marami ang kumondena, marami ang nagtataas ng kilay sa desisyon ng isang milyonaryo na pakasalan ang kanyang katulong. Ngunit hindi na iyon mahalaga para kay Alejandro at Marites. Sa kanilang puso, ang tunay na laban ay hindi laban sa tsismis kundi laban para sa kaligayahan at kinabukasan ni Lia. At sa unang gabi bilang mag-asawa, habang nakaupo sa veranda ng kanilang mansyon, magkasamang pinagmamasdan nina Alejandro at Marites ang mga bituin. Hindi ko akalain, bulong ni Marites, na ang isang simpleng babae tulad ko ay magiging asawa ng isang taong tulad mo. Ngumiti si Alejandro at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi kayamanan ang nagpasya nito, Marites. Ikaw, dahil ikaw ang babaeng nagpatunay sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pamilya at ng pag-ibig. Sa katahimikan ng gabi, malinaw ang lahat. Nagsimula na ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mag-asawa na pinagbuklod ng isang pagmamahalan na pinanday ng sakripisyo, hirap at himala. Makalipas ang ilang linggo mula sa kanilang kasal, tuluyang nagsimula ang bagong buhay ni na Alejandro at Marites bilang mag-asawa. Ang mansyon na dati puno ng malamig na katahimikan at tensyon ay ngayon ay naging tahanan ng tawanan at pag-asa. Ang mga pasilyo ay muling nabuhay sa sigla ng mga hakbang ni Lia na kahit may mga araw pa ring mahina ang katawan ay nagagawa ng maglaro sa hardin at magsulat ng mamasimpleng kwento sa kanyang kwaderno. Isang umaga, sabay na bumaba ang pamilya para sa almusal. Si Alejandro, na dati palaging nagmamadaling umalis para sa opisina, ay ngayon ay naglalaan ng oras para maghintay kay Marites at kay Lia bago sila kumain. Hindi na ako aalis nang hindi kumakain kasama kayo, wika niya. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng araw ko. Ngumiti si Marites, halatang hindi pa rin sanay na siya na ngayon ang babaeng nasa tabi ng isang kilalang milyonaryo. Alejandro, hindi mo kailangang baguhin ang lahat para lang sa akin, sabi niya habang nilalagyan ng datas ang tasa ni Lia. Ngunit mariing umiling si Alejandro. Hindi ko ito ginagawa dahil sa obligasyon. Ginagawa ko ito dahil ito ang gusto kong buhay. Dati akala ko kayamanan ang sungatan ng halaga ko bilang tao. Ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ko ay nakasalalay sa oras at pagmamahal na naibibigay ko sa inyo. Mula noon, naging mas balanse ang buhay ni Alejandro. Sa opisina, itinuro niya sa kanyang mga empleyado
na huwag gawing lahat ang trabaho. Ang negosyo ay kikita at kikita, sabi niya sa isang pulong, pero ang oras sa pamilya ay hindi na maibabalik. Nabigla ang mga empleyado sapagkat noon lamang nila nakita ang ganitong pananalita mula sa kanilang boss. Marami ang humanga at ilan pa nga ay nagsimulang maglaan din ng mas maraming oras para sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, si Marites ay hindi rin nanatiling tahimik lamang sa loob ng mansyon. Sa tulong ni Alejandro, sinimulan niyang tuparin ang matagal na niyang pangarap, ang makatulong sa ibang tao. Umalik siya sa probinsya upang bisitahin ang kanyang pamilya at dinala sina Alejandro at Lia. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga kapatid ni Marites at mga kapitbahay na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. "Marites!" sigaw ng kanyang nakababatang kapatid habang yumayakap sa kanya. "Hindi ka na nagbago. Kahit anong yaman ang meron ka ngayon, ikaw pa rin ang ate na kilala namin." Napaluha si Marites. "Hindi ako nagbago at hinding-hindi ko hahayaang magbago. Kaya nga nandito ako para ibahagi sa inyo ang mga biyayang natanggap ko." Sa mismong araw na iyon, nagpasya silang mag-organisa ng feeding program para sa mga bata sa baryo. Pinondohan ito ni Alejandro, ngunit si Marites mismo ang nanguna sa pagluluto at pamimigay. Nakita ni Lia ang eksenong iyon at mas lalong humanga sa kanyang bagong ina. "Mami Marites," bulong ng bata habang hawak ang kamay ng ama. "Gusto ko rin pong maging tulad niya paglaki ko, yung tumutulong sa iba." Mumiti si Alejandro at pinisilang kamay ng anak. "At kaya mong maging higit pa ron, anak, kasi nakuha mo ang puso ng mami mo." Habang patuloy na lumalalim ang kanilang buhay pamilya, hindi pa rin nawala ang bulong ng ngipunan. May mga kaibigan si Alejandro sa negosyo na tahimik nang lumayo dahil hindi nila matanggap na isang dating katulong ang pinakasalan niya. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Sa halip, mas lalo niyang pinatunayan sa publiko na mas mahalaga ang dignidad at malasakit kaysa sa rangya at impluensya. Isang araw, inimbitahan si Alejandro upang magsalita sa isang business conference. Doon hinarap niya ang mga kilalang negosyante, politiko at personalidad. "Kung may natutunan ako sa buhay," panimula niya, "hindi ito ang halaga ng pera sa bangko, kundi ang halaga ng mga taong nasa tabi mo kapag lahat ng pera ay wala na. At natagpuan ko iyon sa pamilya ko. At sa babaeng kasama ko ngayon, si Marites." Tumayo si Marites sa gilid ng entablado. Hindi makapaniwala sa naririnig. Inakilala siya ni Alejandro sa lahat bilang kanyang asawa, hindi bilang dating katulong, kundi bilang babaeng nagligtas ng kanyang anak at nagbago ng kanyang puso. Nagtayuan ang ilan upang palakpakan sila, ngunit alam nilang hindi lahat ay sumasang-ayon. Gayunpaman, sa puntong iyon, wala na itong halaga para kay Alejandro. Sa mansyon, mas lalo pang naging masaya ang kanilang araw-araw. Si Lia ay muling nakabalik sa paaralan. Bagamat may regular na check-up pa rin, unti-unti siyang bumabalik sa normal na buhay. Tuwing umuuwi siya galing eskwela, sinalubong siya ni Marites ng masarap na pagkain at ng mga bagong kwento. "Mommy, may bago akong kaibigan at sabi ko sa kanya, kaya kong lumaban kahit mahirap kasi may pamilya akong kasama." At sa gabi, bago matulog, madalas mag-usap sina Alejandro at Marites sa kanilang silid. Pinaplano nila hindi lamang ang kanilang kinabukasan, kundi pati ang mga paraan upang makatulong sa mas marami. "Alejandro," sabi ni Marites minsan, "gusto kong magtayo ng foundation para sa mga batang may sakit tulad ni Lia. Ayokong may batang mawalan ng pag-asa dahil walang sumusuporta sa kanila." Mahigpit na niyakap siya ni Alejandro. "At susuportahan kita. Kasi yan ang tunay na dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Para hindi lang tayo ang makinabang, kundi pati ang ibang nangangailangan." Sa bagong simula ng kanilang buhay, malinaw sa lahat ng miyembro ng pamilya Ramirez na ang kanilang tahanan ay hindi na lamang isang mansyon na puno ng luho. Ito na ngayon ang sentro ng pagmamahalan, pag-asa at malasakit. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang napagtatanto na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o pera, kundi sa mga ngiti ng mga mahal sa buhay at sa kabutihang nagagawa para sa iba. Lumipas ang mga taon at ang dating batang mahina at walang kulay dahil sa sakit ay naging isang malusog at masayahing dalaga.
Si Leah, na minsang itinuring na wala ng pag-asa ng mga doktor, ay ngayon ay nakakatakbo sa hardin, nakakapag-aral sa eskwela at nakakaakyat baba ng hagdan ng kanilang tahanan na parang hindi na dumaan sa matinding laban ang kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya ay nakikita nina Alejandro at Marites ang biyayang hindi nila inaakala, ang buhay na muling ibinigay sa kanilang anak. Isang araw, habang nakaupo sila sa veranda ng mansyon, nagbalik tanaw ang buong pamilya. "Daddy," sabi ni Leah habang nakatingin sa malawak na hardin, "naaalala ko pa noong lagi akong nasa ospital. Akala ko noon hindi ko na makikita ang ganitong araw. Pero nandito pa rin ako dahil hindi niyo ako sinukuan." Niyakap siya ni Alejandro ng mahigpit. "Hindi kita kailanman susukuan, anak, at hindi rin susuko si Mommy Marites. Kung may natutunan ako sa buhay, ito ay ang huwag sumuko hanggat may pag-asa." Si Marites, na ngayon ay isang ganap ng ginang, ay nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ama. "Ang lahat ng pinagdaanan natin, may dahilan. Pinagtibay tayo ng Diyos para sa mas malaking misyon, ang magbigay ng pag-asa sa iba." Naging inspirasyon nga sila, hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati sa mga taong nakarinig ng kanilang kwento. Ang foundation na itinayo ni Alejandro at Marites ay lumago at nakatulong sa daan-daang batang may parehong sakit na dinanas ni Leah. Tuwing may pasyente na nawawala ng pag-asa, si Leah mismo ang nagsasalita. "Kaya nyo ring lumaban. Ako, akala nila wala nang bukas para sa akin. Pero tingnan ninyo ako ngayon, nakatayo, masaya, at may pangarap." Sa kanilang bayan, kilala ang pamilya Ramirez hindi lamang sa yaman, kundi sa kabutihang loob. Sa tuwing bumabalik si Marites sa baryo, dala niya ang kanyang pamilya at ang mga programang tumutulong sa mga bata at kababaihan. "Hindi ako titigil hanggat may mga batang nagugutom at mga inang hindi kayang ipagamot ang kanilang anak." Wika niya sa isang pagtitipon. Maging ang lipunang minsang kumutya sa kanila ay natutong humanga. Ang mga dating kaibigan ni Alejandro na tumalikod sa kanya ay unti-unting bumalik, hindi para sa negosyo kundi para humingi ng tawad at sumali sa kanilang misyon. Ngunit si Alejandro, bagamat tumanggap ng mga pagbabalik, ay hindi na muling bumalik sa dating buhay na umiikos lamang sa impluwensya at pera. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marites sa hardin, muling nagbalik ang kanilang alaala. "Naalala mo pa ba, Marites, nang una kitang makita? Isa ka lang tahimik na babae sa kusina. Hindi ko akalain na ikaw ang magbabago ng buong buhay ko," ani Alejandro, sabay hawak sa kamay ng asawa. Napangiti si Marites at tumamo. "At ako naman, hindi ko akalain na ang lalaking dating abala sa pera ay magiging pinakamabuting asawa at ama. Ang lahat pala, posible kapag may pagmamahal at tiwala." Samantala, si Leah na ngayon nasa high school na, ay mas lumalapit pa sa kanila. "Mommy, Daddy," sabi niya isang gabi bago matulog. "Pangako, paglaki ko, ipagpapatuloy ko ang sinimulan nyo. Gusto kong maging doktor para makatulong sa mga batang tulad ko noon." Nagkatinginan sina Alejandro at Marites at sabay nang umiti. "Kung iyon ang pangarap mo, anak, susuportahan ka namin hanggang sa dulo," sagot ni Alejandro. Makalipas ang maraming taon, dumating ang araw ng pagtatapos ni Leah sa kolehiyo. Ang dating batang halos mawala ng buhay ay ngayon ay nagsuot ng toga at nakatayo sa harap ng entablado, tumatanggap ng medalya. Habang pumapalakpak ang lahat, tumayo si Alejandro at Marites. Yakap-yakap ang isa't isa at hindi mapigilang lumuha. "Daddy, Mommy," sigaw ni Leah mula sa entablado, "ang medalya na ito ay para sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyong sakripisyo, hindi ko maaabot ang araw na ito." Sa kanilang pagtanda, sina Alejandro at Marites ay nanatiling magkasama, puno ng pagmamahalan at paggalang. Madalas silang bumalik sa hardin kung saan unang umusbong ang kanilang damdamin. Doon kung saan nag-amin si Alejandro ng kanyang tunay na nararamdaman at kung saan tinanggap ni Marites ang pagmamahal na minsang tinanggihan ng lipunan. Sa huli, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig ng isang milyonaryo at isang katulong.
Ito ay kwento ng sakripisyo, katatagan at pananalig. Isang kwento ng pamilyang tumangging sumuko kahit ang mundo ay laban sa kanila. At habang naglalakad si Alejandro at Marites, hawak kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw ang kanilang natutunan. Ang kayamanan ay lumilipas. Ang kapangyarihan ay nagbabago. Ngunit ang tunay na pag-ibig at pamilya, iyon ang kayamanang hindi kailanman mawawala.